Hiningi ni Grandmaster Wu Chuan ang buong detalye ng pananatili nina Fang Ping at Qin Fengqing sa Wolf Mountains. Ikinwento ng dalawa ang pagpasok nila sa teritoryo ng isang high-rank catacombs martial artist hanggang sa pagtakas nila sa kamay ng isang high-rank beast. Doon na napagtanto ni Grandmaster Wu Chuan ang rason kung bakit bigla na lang lumawak ang sakop ng Forest of Beast. Ngayon nga raw pala ay isa ng rank 8 ang Golden Horn Beast. Tinanong ni Fang Ping kung namatay ba raw ang high-ranked martial artist na nakalaban ng rank 8 na halimaw. Tumugon si Grandmaster Wu Chuan nang nakaligtas raw ito dahil tinulungan daw ito ng Heavenly Gate City Lord. Gusto nga raw sana niyang pigilan ang pagtakas nito at nang mapatay na ito ng halimaw, pero dumating rin daw doon ang mga taga-Eastern Sunflower City kaya hindi na niya nagawa ang kanyang plano. Nang hinayang si Grandmaster Wu Chuan dahil wala nga raw doon si Old Fan, makakaya pa naman daw nitong pigilan ang dalawang City Lord hanggang mapatay ng Golden Horn Beast ang kalaban nitong high-rank catacombs martial artist. Sinabi ni General Shu na may maganda pa rin daw na naibunga ang mga nangyari, mukhang matindi ng araw ngayon ang galit ng Golden Horn Beast sa Heavenly Gate City Lord. Ubod pa naman daw ng mapaghiganti ang mga halimaw na Demon Kings. Nagtaka si Fang Ping kung ano ang mga Demon Kings na binabanggit ni General Shu. Pinaliwanag ni General Shu na ganoon daw ang tawag ng mga residente ng catacombs sa mga nilalang na nasa high rank. Commanders daw ang tawag ng mga ito sa mga rank 7, Supreme Realm sa mga rank 8, at Kings naman sa mga rank 9. Doon na nalaman ni Fang Ping na kapag daw pala naging isa kang rank 9 ay ituturing ka ng isang hari sa loob ng catacombs. Binanggit niya na mukhang yun daw pala ang rason kung bakit tuwang-tuwa ang Golden Horn Beast sa tuwing tinatawag niya itong Beast King. Bigla na lang natahimik ang lahat nang dahil sa mga huling sinabi ni Fang Ping. Tinanong ni Grandmaster Wu Chuan ang ating bida kung nakasalubong na rin daw ba nito noon ang Golden Horn Beast. Tumugon si Fang Ping nang medyo matagal-tagal na rin daw noong huling beses niya itong nakasama. Hindi makapaniwala ang lahat ng nasa loob ng Military Department Tactical Room sa mga impormasyon na ibinahagi ni Fang Ping. Nagtaka si Grandmaster Tianmo kung paano raw ito naging posible. Paano nga raw nito nagawang mabuhay matapos higupin ng halimaw ang vitality nito? Pinaliwanag ni Fang Ping na noong unang beses niya raw na nakita ang Golden Horn Beast ay nag-uumpisa na ito sa pag-breakthrough sa susunod na rank. Maraming nga raw rank 4 at rank 5 catacombs martial artist ang nakasunod sa kanya noon, at dinala niya ang mga ito kung nasaan ang halimaw. Imbis nga raw na siya ang maging biktima ng halimaw ay ang mga catacombs martial artist na nakasunod sa kanya ang pinatay nito. Binanggit ni Fang Ping na mayroon nga raw siyang mutation kaya mabilis niyang napupuno ang kanyang vitality. Nakapagbigay nga raw siya ng tuloy-tuloy na vitality kaya mukhang naisip ng Golden Horn Beast na isa siyang pangmatagalang supply ng pagkain. Hindi nga raw siya nito pinatay dahil mapapakinabangan pa siya nito ng matagal. Napagtanto ni Qin Fengqing na ang halimaw naman daw pala ang pumatay sa mga rank 4 at rank 5 catacombs martial artist na nagmamay-ari ng mga badge na dala noon ng ating bida. Tinanong ni Fang Ping kung ano naman daw kung ganoon nga, siya naman daw ang nagplano ng lahat kaya tama lang na angkinin niya ang credit sa pagpatay sa mga sumunod sa kanyang mid-ranked martial artist. Tinanong din ni Fang Ping kung ano raw ang ikinagagalit ni Qin Fengqing. Kung hindi niya naman daw kinaibigan ang nakasalubong nilang halimaw ay malamang nga raw patay na ito ngayon. Tinanong ni Grandmaster Tianmo ang ating bida kung ibig sabihin ba raw noon ay nakakaya na nitong kontrolin ang Golden Horn Beast. Nilinaw agad ni Fang Ping na hindi niya raw ito kayang gawin, ginagawa nga lang daw ng halimaw ang lahat ng gusto nito gaya na lang ng pagkain at pagtulog. Kung may pagpipilian nga lang daw siya noon ay hindi niya gugustuhin na lumapit sa Golden Horn Beast dahil masyado itong mapanganib. Natawa ang mga Grandmaster sa pagkataranta ni Fang Ping. Sinabihan ni Grandmaster Tianmo ang ating bida nang wag daw itong kabahan dahil hindi naman daw nila ito uutusan ng ganoong klase ng bagay. Binanggit ni Grandmaster Wu Chuan na sa paggalaw raw ngayon ng Heavenly Gate City Lord ay masasabi nila na may kaugnayan ito sa martial artist na naninirahan sa Wolf Mountains. Kung totoo nga raw ito, ibig sabihin noon ay mayroon na ulit ngayong 8 highly ranked martial artist ang Heavenly Gate City. Tinanong ni Grandmaster Wu Chuan kung nasaan na raw ang mga emblem ng mga catacombs martial artist na pinatay ng dalawa sa loob ng Wolf Mountains. Tumugon si Qin Fengqing nang nasa kanyang araw ang lahat ng ito. Inilabas agad ni Qin Fengqing ang lahat ng mga emblem na kanilang nakuha.
Nagulat si Grandmaster Wu Chuan noong makita nito na nagmula sa Western Phoenix City ang mga emblem na inilabas ni Qin Fengqing. Binanggit ni General Xu na namatayan daw ng ilang malalakas na martial artist ang Western Phoenix City pero hindi man lang daw ang mga ito nagtangkang maghiganti. Nakakapagtaka nga raw kung bakit ang mga taga Heavenly Gate City pa ang kumilos para iligtas ang high-ranked martial artist na nakalaban ng Golden Horn Beast. Napatanong si Grandmaster Ko Bayanjang sa kanyang mga kasamahan kung sasali na rin daw ba ang Western Phoenix City sa alyansa ng Heavenly Gate City at ng Eastern Sunflower City. Sinabi ni Grandmaster Wu Chuan na kailangan daw agad nila itong ipaalam sa kanilang mga superior sa lalong madaling panahon. Simula nga raw ngayon ay kailangan na rin nilang higpitan ang pagbabantay sa ikinikilos ng mga taga-Western Phoenix City. Tinanong ni Fang Ping si Grandmaster Wu Chuan kung mahalaga ba raw ang naibahagi nilang impormasyon. Tumugon naman si Grandmaster Wu Chuan ng napakahalaga nga raw nito. Binanggit ni Fang Ping na inilagay niya raw sa panganib ang sarili niyang buhay para lang makapaghatid siya ng ganoon kahalagang impormasyon. Ikinumpas ni Grandmaster Wu Chuan ang isa nitong kamay at hindi na niya hinayaan na matapos ang pagsasalita ng ating bida. Nagulat sina Fang Ping at Qin Fengqing nung bigla na lang umangat ang kanilang katawan. Sa isang iglap ay bigla na lang silang napadpad sa pinakasentro ng Hope City. Humiyaw ang naiinis na si Qin Fengqing habang tinatanong kung ano raw ang kanyang kasalanan, hindi na nga raw siya masyadong nagsalita pero nadamay na naman siya sa ating bida. Tinawag ni Fang Ping ang nagagalit na si Qin Fengqing, sabihan na nga lang daw siya nito kapag papasok ulit ito sa loob ng catacombs para maghanap ng mga minahan. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung bakit niya naman daw ipapaalam dito kung nasaan ang mga natuklasan niyang energy mines. Tumugon si Fang Ping nang kapag siya raw ang kasama ni Qin Fengqing ay tataas daw ng 70% ang tsansa nitong mabuhay. Kapag namatay nga raw ito habang gumagalaw ng mag-isa ay walang kukuha ng katawan nito. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang pag-isipan nga raw nitong mabuti, napagod man daw ito sa pagtakbo habang kasama siya pero hindi naman daw talaga ito nasaktan at nagtamo ng pinsala. Narinig nga raw niya na noong huling pasok nito sa catacombs kasama si Wang Jinyang ay nabugbog ito ng sobra, at gumastos ito ng malaking halaga ng pera para sa pagpapagamot. Naisip ni Qin Fengqing na totoo nga raw ang mga binanggit ng ating bida kaya hindi niya ito mabara. Sinabi ni Qin Fengqing na kung gusto man daw nilang kumilos para maghanap ng mga energy mines ay kailangan muna nilang hintayin na maging isa silang rank 6 martial artist. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung gaano ba raw kalayo ang natuklasan nitong minahan. Tumugon naman si Qin Fengqing ng nasa 20 o 30 kilometro nga raw ang layo nito. Naisip ni Fang Ping na hindi nga raw maaaring nasa hilaga ito ng Hope City dahil lalampas ito sa kuta ng Heavenly Gate City. Mas lalong hindi rin daw ito sa silangan ng kanilang kampo dahil karagatan lang ang matatagpuan doon. Ang Eastern Sunflower City nga raw ay nasa hilagang silangan at nasa hilagang kanluran naman ang Western Phoenix City. Tiyak nga raw na nadiskubre na ng mga naninirahang martial artist ang kalapit na energy mines ng kani-kanilang teritoryo. Naisip ng ating bida na tanging silangan at kanluran na lang daw ng kanilang kampo ang maaari niyang pagpilian. Binanggit ni Fang Ping na narinig nga raw niya na may mga kolonya ng langgam na halos kasing laki ng kanilang mga ulo sa Thousand Ants Desert. Tinanong niya si Qin Fengqing kung nakakain na ba raw ito noon ng mga ganoong klase ng langgam. Tumugon si Qin Fengqing nang sino naman daw ang kakain ng mga langgam, wala nga raw siyang alam sa sinasabi ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na 2 o 300 kilometro nga raw ang layo ng Thousand Ants Desert sa Hope City. Kung hindi pa nga raw nakakapunta doon si Qin Fengqing, ibig sabihin noon ay sa silangang bahagi matatagpuan ang natuklasan nitong minahan. Umalis na si Fang Ping habang iniisip na sakit nga raw sa ulo ang paghahanap ng eksaktong lokasyon ng energy mines, mahihirapan nga raw siya dahil estimation pa lang naman ang 2 o 300 kilometrong layo nito sa kanilang kampo. Saka na niya nga lang daw ito hahanapin at nang masolo niya ang lahat ng kanyang makikita, hindi na raw niya kailangang isama pa si Qin Fengqing sa sunod niyang ekspedisyon. Naisip ni Qin Fengqing na tanging ang distansya lang daw ng natuklasan niyang minahan ang kanyang nabanggit at wala na siyang ibang sinabi. Nagtataka siya kung paano raw nakalkula ng ating bida ang eksaktong direksyon ng natuklasan niyang minahan gamit lamang ang iilang impormasyon. Lumabas na ng Magic City Catacombs sina Fang Ping at Qin Fengqing.
Nagtaka ang nagbabantay na lalaki kung bakit bumalik na agad doon ang dalawa. Tinanong niya ang dalawa kung napasangkot ba raw ang mga ito sa kahit na anong gulo. Tumugon si Fang Ping nang wala naman daw silang naging problema. Pinagmalaki ni Qin Fengqing na nakumpleto na raw nila ang kanilang pakay kaya lumabas na agad sila. Kumita na nga raw ang bawat isa sa kanila ng mahigit sa 10,000 points at sa palagay niya naman daw ay sapat na ito. Hindi makapaniwala ang nagbabantay na lalaki sa taas ng numero na binanggit ni Qin Fengqing. Sinabi ni Fang Ping na halos nasa 30 academic points nga lang daw ang tutal ng kinita nilang dalawa. Sa susunod nga raw nilang pagpasok ay sisiguraduhin nila na aabot muna ng 100,000 points ang kanilang makukuha bago sila lumabas ng catacombs. Napaisip ang nagbabantay na sundalo kung ano raw kaya ang mga resources na ninakaw nina Fang Ping at Qin Fengqing para makakuha ang mga ito ng ganoong karaming points. Kumita nga raw agad ang mga ito ng nasa 900 milyong cash sa loob lang ng isang araw. Napaisip din ang nagbabantay na sundalo kung ligtas na ba raw ngayon sa loob ng catacombs. Mas maganda nga raw siguro kung pumasok na rin siya sa loob ng catacombs at nang yumaman rin siya agad tulad nina Fang Ping at Qin Fengqing. Lumabas rin mula sa loob ng Magic City Catacombs ang 3 sugatan na martial artist. Binanggit ng isang sugatang lalaki na mas lumala pa raw ngayon ang sitwasyon sa loob ng catacombs, halos lahat nga raw ng lugar ay may mga nagkalat na mga grupo ng mid-ranked catacombs martial artist. Kapag nagpatuloy pa nga raw ang ganoong sitwasyon ay hindi na maaaring gumawa ng mga ekspedisyon ang mga nasa lower 3 ranks. Naguluhan ang nagbabantay na sundalo sa impormasyon na ibinahagi ng sugatang martial artist. Napaisip siya kung niloloko lang ba raw siya nina Fang Ping at Qin Fengqing. Nasiyahan ang karamihan sa mga freshman students dahil tila nakaramdam sila ngayon ng kalayaan. Binanggit ng tuwang-tuwang si Tang Wen na pumasok nga raw ng catacombs ang tinaguriang Demon King na si Fang Ping, malamang nga raw ay aabutin ito ng kalahating buwan bago ulit makabalik doon. Natuwa rin si Gulong Fei dahil sa wakas nga raw ay makakapagpahinga na sila. Tinanong ni Luo Sheng ang kanyang mga kaklase kung tama ba raw itong kanyang nakikita o kung imahinasyon niya lang ito. Nagtaka naman sina Tang Wen at Gulong Fei kung ano ba ang itinuturo ni Luo Sheng. Pagtingin nila sa direksyon kung saan ito nakaturo ay doon na nila nakita ang naglalakad nating bida. Nilinaw ni Gulong Fei na nakita niya raw talaga na umalis sina Fang Ping at Qin Fengqing habang bitbit ang kani-kanilang bag at sandata. Sinabi ni Tang Wen na malamang nga raw ay nakabalik na agad ang mga ito. Binanggit ni Tang Wen na isa na nga raw peak rank 6 martial artist ang kanyang ama kaya inakala niya na magiging maayos ang pamumuhay niya sa School of Weaponry, pero simula nga raw nang pumasok siya sa Magic University ngayong buwan ay walang tigil siyang nakaranas ng kung ano-anong klase ng pagpapahirap. Ang kanyang araw dormitoryo ang madalas na nakakaranas ng mga surpresang pag-atake at sa tuwing nakikita nga raw sila ng mga rank 3 martial students ay gusto agad sila ng mga itong pahirapan. Halos lahat nga raw ay malayang nakakapili ng isasagawang misyon, samantalang ang kanyang araw mga misyon ay laging nagmumula sa Martial Arts Society. Binanggit ni Tang Wen kina Gulong Fei at Luo Sheng ang mga sinabi sa kanya ng mga seniors ng kanilang society noong makausap niya ang mga ito. Sinabi ni Yang Xiaoman na halos lahat daw ng mga estudyante ni Advisor Tang Feng ay nakaranas ng pangbubugbog mula kay Fang Ping. Ang tanging rason lang daw kung bakit hindi pa ito nararanasan ni Tang Wen ay nang dahil sa mahina pa lang ito. Pinayuhan ni Zhao Lei si Tang Wen nang wag daw itong pangunahan ng takot. Magsanay lang daw ito ng magsanay at wag na nitong intindihin kung mabugbog man ito. Kapag hindi raw ito namatay ay bumangon lang daw ulit ito at patuloy na magsanay. Binanggit ni Tang Wen na kung alam niya lang daw na ganoon pala ang kanyang mararanasan ay dapat sa Capital University na lang daw siya pumasok. Sinabi ni Luo Sheng na hindi naman daw masyadong nakakatakot si President Fang Ping. Nabanggit nga raw ng kanyang ama na malaki ang nadagdag sa benepisyo ng mga freshmen at ng iba pang mga estudyante simula nang ito ang tumayong presidente ng Martial Arts Society. Sinabihan ni Tang Wen si Luo Sheng nang nagagawa lang daw nitong makapag-isip ng ganoon dahil hindi naman binuli ng ama nito ang kanilang presidente. Nagulat si Luo Sheng noong malaman nito na pinahirapan daw pala ni Advisor Tang Feng ang kanilang presidente noong tinuturuan niya ito. Sinabi ni Tang Wen na nabanggit daw ng kanyang ama na matalas ang memorya ni Fang Ping at hindi ito basta-basta nagpapaapi sa iba. At dahil wala pang araw itong laban sa kanyang ama,
ang mga estudyante na nga lang daw ng kanyang ama ang ginagantihan nito. Ngayon nga raw ay siya naman ang pupuntiryahin ni Fang Ping at wala siyang magagawa para maiwasan ito. Sinabihan nga raw siya ng kanyang ama na nasa wasto na siyang edad para solusyonan ang sarili niyang problema. Kung hindi niya nga raw kayang talunin si Fang Ping ay tanggapin na lang daw niya ang mga pagpapahirap nito dahil makakatulong naman ito para mas mabilis siyang makapagpalakas. Nilakasan ni Tang Wen ang kanyang loob at sinabi na malapit na raw siyang maging isang peak rank 1. Sa katapusan rin daw ng buwan ay maaaring maging isa na siyang rank 2 martial artist. Binanggit niya rin na isa lang naman daw freshman si Fang Ping noong kabilang taon, kung nagawa nga raw nitong mahabol ang rank ng iba at maging bagong presidente ay makakaya niya rin daw itong gawin, lalampasan niya nga raw ito sa susunod na taon. Sinabi ni Luo Sheng na gusto niya nga raw ang pagkamasigasig ni Tang Wen. Pero sa unang semester nga raw ng kanilang presidente ay naging isa itong peak rank 1 mula sa pagiging isang baguhang rank 1 at sa sunod naman daw na semester ay bigla na lang itong naging isang intermediate rank 4 martial artist. Maaaring maging isa na raw agad itong rank 5 sa susunod na taon. Napaiyak na lang ulit si Tang Wen dahil hindi na niya malaman kung paano pa siya makakaganti sa mga pagpapahirap ng ating bida. Sinabihan ni Gu Longfei si Luo Sheng nang hindi raw ganoon ang tamang pag-comfort sa isang nalulungkot na tao. Binanggit ni Luo Sheng na maaaring tama raw ang ama ni Tang Wen, mas mabuti raw kung tanggapin na lang nila ang kanilang sitwasyon at nang hindi na nila ito masyadong pakaisipin. Sinabihan ulit ni Gu Longfei si Luo Sheng nang tumigil na nga lang daw ito sa pagsasalita. Pagkarating ni Fang Ping sa Magic University ay agad itong bumisita sa dormitoryo ng kanyang teaching advisor. Ipinaalam ni Advisor Lu Fenro na ang puso raw ang pinakamahirap na patibayin sa lahat ng 5 organs na pinapatibay ng mga martial artist. Sinabi ni Fang Ping na nabanggit nga raw noon ni Advisor Lu Fenro na magkaiba ang pagsasanay at pag-rank up ng mga human martial artist sa mga catacombs martial artist. Tinanong niya ang kanyang teaching advisor kung ano ba raw ang pinagkaiba nito. Tumugon si Advisor Lu Fenro nang magkaiba raw ang mga ito sa paraan ng transformasyon. Ang mga catacombs martial artist nga raw ay gumagamit ng enerhiya para unti-unting palitan ang kanilang dugo at laman. Samantalang sila naman daw mga human martial artists ay binabago nila ang kanilang puso bilang catalysts para maging daluyan ng kanilang kapangyarihan. Ang puso daw ay nahahati sa iba't ibang chambers na tinatawag na mga atriums at ventricles. Habang lumalakas nga raw sila ay pinapatibay at binabago rin nila ang mga chambers hanggang sa magsama-sama ang mga ito. Kapag natapos na raw ang pagbabago ng kanilang puso ay magkakaroon na ito ng kakayahan na mas mabilis na maka-absorb ng enerhiya mula sa labas na siya namang nako-convert bilang vitality. Sinabi ni Fang Ping na komplikado nga raw ang kanilang puso dahil sa ganoong paraan sila nag-evolved. Binanggit niya na ang isang araw isda ay mayroon lang tig-isang atrium at ventricle. Kapag pinagsama nga raw nila ang mga chambers ng kanilang puso, hindi ba raw parang magiging paatras ang kanilang ebolusyon? Tumugon si Advisor Lu Fenro at sinabi na ang pagiging simple daw ang pinakasusi. Ang pagiging komplikado nga raw ng kanilang puso ay na-develop mula sa kasimplahan, at ang pagbabalik naman daw nila ngayon sa kasimplahan ay maituturing na isang panibagong ebolusyon. Sinabi ni Advisor Lu Fenro na nababagay nga raw sa mga ordinaryong tao ang complex heart. Pero hindi nga raw ito akma sa mga tulad nilang martial artist dahil nangangailangan sila ng mas maraming kapangyarihan. Sinabihan ni Advisor Lu Fenro ang ating bida nang hindi nga raw ganoong kadali ang pagsasama-sama ng mga chambers. Malaking bilang nga raw ng nerves at blood vessels ang tumatakbo sa kanilang mga puso, at lahat nga raw ng ito ay kailangan nilang patibayin ng paisa-isa. Kapag natapos na raw ito ng ating bida ay kailangan naman itong ayusin ang mga napatibay nitong nerves at blood vessels sa dingding ng mga chambers ng puso nito para masigurado na hindi ang mga ito magbubuhol. Sa pinakahuli ay kailangan naman daw nitong gamitin ang Heart's Heaven and Earth Bridge nito para bumuo ng mga bagong daluyan ng enerhiya. Nagtanong si Fang Ping sa kanyang teaching advisor kung sino ba raw ang nakaisip ng ganoong paraan. Tinanong niya rin kung hindi ba raw sila mamamatay kapag nasira ang ilan sa mga pinapatibay nilang blood vessels. Tumugon si Advisor Lu Fenro nang mapanganib nga raw itong gawin pero hindi naman basta-basta mamamatay ang ating bida kapag nagkaroon ito ng ilang pagkakamali. Naisip ni Fang Ping na yun daw pala ang dahilan kung bakit maraming martial artist ang nagtatagal sa rank 4.
Matagal nga raw palang gawin ang mga proseso ng pagpapalakas sa ganoong rank. Binanggit ni Advisor Lou Fenbrough na tila wala naman daw hangganan ang supply ng vitality ng ating bida kaya mas madadalyan ito sa proseso kumpara sa iba. Ang maipapayo niya lang daw sa ating bida ay huwag nitong madaliin ang pagpapatibay gaya ng mga ginagawa nito noon upang hindi ito makaranas ng problema. Nagtanong si Fang Ping kung paano naman daw ang 4 pa niyang organs, tinanong niya kung komplikado rin daw ba itong patibayin. Tumugon si Advisor Lou Fenbrough nang mas simple daw ang pagpapatibay sa 4 na natitirang organs kumpara sa puso. Napanatag naman si Fang Ping sa narinig niyang sagot. Tinanong na rin ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung may bagay pa ba raw siya na dapat tandaan kapag pinatibay na niya ang iba niyang mga organs.